Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po, Miss Winnie. Isa po ako sa maraming masugid niyong tagapakinig. Nais ko po sanang ikwento sa inyo ang isang bahagi ng aking buhay kung saan ay labis kong pinagsisihan. Ngunit bago po ang lahat ay magpapakilala po muna ako. Ang pangalan ko po ay Roslyn Natividad, 35 anyos. Ang kwento ko po ay nagsimula noong taong 2019. Ang taong ayaw ko nang balikan. May minahal po akong isang lalaki. Siya po si Vincent. Ngunit sa hindi ko po malamang dahilan ay nakipaghiwalay siya sa akin. Patawarin mo ko, Roslyn. Pero tapusin na natin ang ating relasyon. Ano? Bakit? May nagawa ba akong kasalanan? Wala. Wala kang nagawang mali. Bakit pala? Bakit ka nakikipaghiwalay sa akin? Maayos naman tayo kanina. Masaya pa nga tayo, hindi ba? Patawad. Pero ayoko nang magpanggap pa na masaya. Anong ibig mong sabihin? Anong hindi masaya? Nagsasawa ka na ba sa akin? May mahal ka na bang iba? Vince, sagutin mo ko! Hindi ganun yun. Napagod na ako sa relasyon natin. Hindi ko na maramdaman ang saya na dati ay meron tayo. Ganun na lang yon? Basta mo na lang akong bibitawan dahil pagod ka na? Basta. Tama na. Maghiwalay na tayo. Tapos. Matapos niyang bitawan ng mga salitang yon ay iniwanan na niya ako. Sinubukan ko pa siyang habulin. Ngunit kaagad siyang sumakay sa kotse at pinaharurot yon. Kasabay ng kanyang pag-alis ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila ba nakikiramay ang langit sa aking nadarama. Magkaganon pa man ay nanatili akong nakatayo sa aking pwesto. Hinahayaang mabasa sa ulan. Nang mga sandaling yon ay para akong nabagsakan ng malaking pader sa likod. Nagsisisigaw pa ako ng mga mura nun na alam kong hindi na maririnig pa ni Vince. Ilang minuto rin na ganon ang aking ginagawa. Nang mapagod na ako ay sumilong ako sa isang waiting shed. Tuliro ako ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Kaya naman nagpasya akong umuwi na lang sa amin. Nang makakita ko ng taxi ay agad ko yung pinara. Sa paghinto ng sasakyan, sa harapan ako sumakay. Wala akong pakialam kahit pa nanonood sa aking katawan ang lamig na nanggagaling sa aircon. Lumipas pa ang oras at nakarating na rin ako sa aming bahay. Sinalubong ako ng nakababata kong kapatid na walang kaalam-alam sa nangyari. Anong nangyari sa'yo, ate? Mukha kang basang sisiw ah. Anyway, kumusta ang date niyo ni Kuya Vince? Nag-propose na ba? Hindi ko siya sinagot. Nangihina ako at walang lakas upang magkwento. Napansin naman niya na hindi ako umiimik. Kaya nilapitan niya ako. Doon lang niya nakita na namumugto ang aking mga mata na hanggang nang sandaling yun ay lumuluha pa rin. Nawala ang ngiti sa mukha ng aking kapatid. Nilapitan niya ako at niyakap ng mahigpit. Kahit pa nga ako ay basa. Dahil sa yakap niyang iyon ay hindi ko napigilang humagulgol ng napakalakas. Marami siyang sinasabi ng mga sandaling yun, pero para akong nabingi. Wala akong ibang naririnig kung hindi ang malalakas kong paghikbi. Naramdaman ko na lang na inaalalayan ako ni Grace papasok ng aming bahay. Diniretso niya ako sa banyo at pinaupo sa loob ng bathtub. Sandali niya akong iniwan. Sa kanyang pagbalik ay may dala na siyang damit ko na pamalit. Ate, maligo ka muna. Baka mamaya yan ay magkasakit ka. Wala akong pakialam. 8 years. 8 years akong naghintay na pakakasalan niya ako. Tapos makikipaghiwalay lang siya. Sasabihin pa niya sa akin na hindi na siya masaya. Napagod na siya. Ate, nandito pa naman po ako eh. Hindi ako mapapagod at magsasawa sa'yo. Hindi kita iiwanan. Binigay ko ang lahat sa kanya. Paano niya nagawa sa akin to? Ay, maligo ka na nga po muna. Ipagtitimpla kita ng kape para mainitan ng tiyan mo. Matapos sabihin niyo ni Grace ay iniwanan na niya ako. Pero imbis na gawin ang kanyang sinabi ay nanatili akong nakaupo. Hindi ko na matandaan kung gaano ako katagal na tulala. Nang bigla na lang pumasok sa aking isipan na kunin ang bote ng sleeping pills na nasa medicine cabinet namin. Nang makuha ko yon ay walang pagdadalawang isip na binuksan ko yon at ibinuhos ang laman nun sa aking palad. Nang masiguro kong wala ng laman ng bote ay diretso kong isinubo ang lahat ng gamot. Yun naman ang inabutan ni Grace. Ha? Ate, anong ginagawa mo?
Pabayaan mo na ako. Ate naman, lalaki lang yan. Hindi pa katapusan ng mundo. Siya lang ang buhay ko. Kaya ngayong wala na siya ay... Hindi ko natapos pa ang aking sasabihin sapagkat nakadama na ako ng matinding pagkahilo. Nanlalabo na rin ang aking paningin. Ilang sandali pa ay unti-unti na rin akong nilamon ng kadiliman. Ngunit bago ako tuluyan mawalan ng malay, ay narinig ko pa ang aking kapatid na nag-aalala at natataranta. Ate! Mga kapitbahay! Tulong! Tulungan niyo ako! Sa pagkawala ng aking malay, ay inakala kong matatapos na rin ang aking paghihirap. Ngunit nagkamali ako. Hindi ko na alam kung gaano yun katagal. Basta sa pagdilat ng aking mga mata, wala kong ibang nakita kundi ang puting kisame. Sinubukan kong bumangon, ngunit bumagsak lang ako pabalik sa malambot na higaan. Inilibot ko ang aking paningin. Doon ko lang napansin ang kapatid kong nakatalikod sa akin, habang may kinakausap sa kanyang cellphone. Nang mapagtanto kong ang kapatid ni Vince ang kanyang kausap, ay nakinig na lang ako sa kanilang usapan. Jervin, hindi ako natutuwa sa iyo o sa kuya mong bakulaw. Alam mo ba ang naging epekto sa ate ko ng ginawa ng damuho na yon? Oo, alam ko na. Sinabi mo na, di ba? Baka may misunderstanding lang sila. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Kuya Vince. Baka maayos pa to. Kahit wag na. Ayokong makita na lumalapit pang lalaki na yon sa ate ko. Judas Barabas talaga yon. Ang tanga lang kasi ni ate. Masyadong nagpapapaniwala sa pambobola ng kuya mo. Pagmamahal ang tawag dun. Wala ka kasing love life kaya bitter ka. Anyway, dadalaw ako kay Ate Roslyn. Gising na ba siya? At ano naman ang gagawin mo rito? Nabingi ka na ba? Dadalaw nga ako. Bahala ka. Matapos yung sabihin ni Grace ay nilingon niya ako. Nang makita niyang gising ako ay nagmamadaling pinatay niya ang kanyang cellphone at isinuksok yun sa bulsa ng kanyang pantalon. Malungkot nang umiti na lang ako sa kanya. Natataranta naman siyang lumapit sa akin at tinanong ako. Nagugutom ka na po ba, ate? Hindi. Sinong kausap mo? Wala yun. Kaibigan ko lang po yun. Ay, katrabaho at kaibigan ko po pala. Nagtatanong lang po kung papasok po ako bukas. Sinong niloloko mo? Hindi ka naman mauutal at matataranta kung nagsasabi ka ng totoo Grace, ate mo ko, kaya kilalang kilala kita. Alam kong nagsisinungaling ka kaya wag ako. Ang mabuti pa po ay lalabas muna ako. Bibili po muna ako ng makakain natin. Hindi na niya hinintay pa ang sasabihin ko. Nagmamadaling lumabas ang aking kapatid at iniwan na naman akong mag-isa. Muli ay pumasok na naman sa aking isipan ang eksena ng iniwanan ako ni Vince, kaya hindi ko napigilang tumulo ang aking mga luha. At sa bawat pagpatak noon ay naging tanda ng sakit na naidulot sa akin ng aming paghihiwalay. Lumipas pa ang mga minuto, bigla na lang sumulpot ang hinihingal na si Jervin. Lumapit ito sa akin at nag-aalalang nagtanong. Pinahiran ko naman ang aking mga luha. Ate, ayos ka lang po ba? May masakit ba sa'yo? Nasaan si Grace? Bakit kanya iniwang mag-isa? May binili lang siya. Baka pabalik na rin yon. Anong ginagawa mo pala rito? Nag-text po sa akin si Grace. Sinabi nga po niya na isinugod ka sa ospital. Kaya nag-alala po ako sa'yo. Alam niyo naman po na ikaw lang ang ate ko Hindi na ako ang ate mo. Wala na kami ni Vince. Iniwanan na niya ako. Napagod na sa akin ang kapatid mo Hindi po totoo yan. Baka pagod lang po sa trabaho si kuya. Pwede pa naman po ninyong pag-usapan ng lahat Paano kung talagang ayaw na niya? Anong gagawin ko? Imposible yun ate. Ang tagal-tagal nyo na ni kuya Ang akala nga po ni mami ay magpapakasal na kayo. Akala ko rin pero mali ako. Hindi ko alam kung ano bang nagawa kong ikinagalit niya para humantong sa hiwalayan ng kanyang desisyon. Naguguluhan din ako. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Muli na naman akong naiyak. Kaagad naman akong niyakap ni Jervin. Hinahaplos-haplos niya ang aking likuran para ako aluin. Simula ng araw na yun ay araw-araw na akong dinadalaw ng nakababatang kapatid ng dati kong kasintahan. Nandyang nagdadala siya ng mga paborito kong pagkain, paboritong mga bulaklak. Sinusubukan niya rin akong patawanin sa kanyang mga pag-arte.
Ngunit hindi kayang mabura ng mga yon ang katotohanang nasasaktan ako sa nangyari sa relasyon namin ni Vince. Ilang araw pa ang lumipas at nakalabas na rin ako ng ospital. Tumatawag na rin sa akin ang opisinang pinapasukan ko. Lagi lang sinasabi ng aking kapatid na si Grace na nagpapahinga pa ako. Ngunit paglipas ng mga araw ay tila hindi na yun maikonsidera ng aking pinapasukan. Kaya pinagre-resign na lang ako ng boss namin. At hindi nga ako nagdalawang isip na gawin yon. Isang araw ay naisipan ko na lang na puntahan si Vince sa kanyang bahay. Alam ko kasi na wala siyang pasok tuwing linggo. Nagdala rin ako ng paborito niyang kalderetang baka. Pagdating sa harap ng bahay nila ay malakas kong isinigaw ang kanyang pangalan. Hindi naman nagtagal ay nilabas niya ako. Lukot ang kanyang muka at salubong ang kanyang mga kilay. Magkaganon pa man ay ngumiti ako at itinaas ang aking dalang paper bag. Dinalhan kita ng paborito mong kalderetang baka. Hindi mo na kailangang gawin yan. Ang mabuti pa, umuwi ka na. Isa pa, kumain na ako. Vince, baka pwede naman tayong mag-usap. Wala na tayong pag-uusapan. Ang mabuti pa, umalis ka na lang. Bakit mo ba ako ginaganito? Gusto ko lang naman makipag-usap sa'yo eh. Ayusin natin ito. Pwede ba? Tumigil ka na. Tapos na tayo. Tanggapin mo na lang. Nabigla ako sa ugaling ipinakita sa akin ni Vince, kaya hindi ko na napigilan ang aking sarili. Lumuhod ako sa kanyang harapan at nagmamakaawang kausapin ako at ayusin namin ang problema sa aming relasyon. Ngunit nanindigan siya at itinaboy ako na parang aso. Dahil doon ay nakadama ako ng galit, kaya hindi ko napigilang mag-eskandalo. Dala marahil ng kanyang pagkapahiya, hinila niya ako papasok sa loob ng bahay nila. Pagdating sa sala ay marahas niya akong itinulak sa sofa at saka gigil na gigil akong hinarap. Ano pa bang hindi mo naiintindihan, Roslyn? Tapos na tayo. Tigilan mo na ako. Ganyan ka na ba kababa ngayon? Para lang makuha mo ang gusto mo ay nagpapaawa ka? Nababaliw ka na. Oo, nababaliw na ako. 8 taon? 8 taon ang relasyon natin. Tapos itatapon mo lang ng ganon-ganon? Hindi ako laruan na kapag nagsawa ka na, ibabasura mo na lang. Nakikiusap ako sa'yo. Parang awa mo na. Tama na. Tumigil ka na. Hindi ako titigil hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung ano ba talaga ang dahilan ng pakikipaghiwalay mo. Dahil kung pagod ka lang ay pwede ka namang magpahinga. Gusto mo talaga ang totoo? Pwes, makinig kang mabuti. Hindi na kita mahal. Matagal na. Pinagtsatsagaan lang kita. Dahil alam kong gustong-gusto ka ng pamilya ko. Nakakasakal ka. Nakakainis. Masyado kang pabida. Lagi ka na lang tama kapag nagtatalo tayo. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, matagal na kitang hindi mahal. Taon na nga kung tutuusin eh. Hindi ka na lang magpasalamat na pinagtsatsagaan kita ng ilang taon. Akala ko kasi babalik sa dati ang nararamdaman ko sa'yo. Dala ng pagkabigla ay nasampal ko ng malakas si Vince. Hindi ako makapaniwala sa kanyang mga sinabi. Halos lahat ng panahon ko ay ibinuhos ko na sa kanya. Mas madalas pa nga na ang mga gusto niya ang nasusunod noon sa aming relasyon. Hindi ko rin hinahayaang siya lang ang sumasagot sa mga date namin. Dahil nga alam ko noon ay nag-iipon siya para sa pangarap niyang bahay. Nang mapagtanto ko ang aking nagawa ay humingi ako sa kanya ng tawad. Ngunit ipinagtulakan lang niya ako palabas. Kaya naman umuwi akong bigo sa aming bahay. Pagdating sa amin ay dire-diretso ko sa loob ng kwarto. Hindi na ako nagbukas pa ng ilaw. Basta ko na lang ibinagsak sa malambot na kama ang aking katawan. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay hapong-hapo ako. Parang ang bigat-bigat ng aking katawan. Wala na rin akong mailuha pa. Ilang oras din na ganun lang ang aking ayos hanggang sa sumapit ang 6:00, ang oras ng dating ng nakababata kong kapatid. Ate, nandyan ka po ba? Magbibihis lang ako tapos maghahanda na ako ng panghapunan. Ate? Hay, baka natutulog na. Ang mabuti pa ay magpalit na ako ng damit. Teka, ano kayang lulutuin ko? Alam ko na. Ipagluluto ko si ate ng may sabaw. Matapos ang araw na yon ay madalas na akong nagkukulong sa aking kwarto. Minsan ay dinadalaw rin ako ni Jervin at kagaya ng dati ay may dala siyang kung ano-ano. Nagdaan pa ang mga araw, linggo at buwan. Hindi pa rin ako nakaka-move on
Halos lahat ay ginawa na nila Grace at Jervin para lang mapasaya ko. Pinipilit ko rin naman pero tila hindi nakikisama ang aking puso at isipan. Nang sumapit ang aking kaarawan ay naisipan akong yayaing lumabas ni Grace. Wala sana akong planong lumabas pero nang makita ko ang lungkot sa kanyang mga mata ay napapayag din niya ako. Saan ba tayo pupunta? Hindi ba talaga pwedeng dito na lang tayo sa bahay? Imbitahan mo na lang si Jervin. Ate naman birthday na birthday mo Minsan na nga lang tayo magbanding sa labas. Tsaka para hindi na ako magluto pa. Sayang sa gasol. Nangihinayang ka sa gasol pero sa gastos hindi. Ate, minsan lang sa isang taon ng birthday. Kaya dapat espesyal. Regalo ko na sa'yo to. Kaya pagbigyan mo na ako. Ay, sige na nga. Magbibihis lang ako. Yay! Napapailing na lang akong naglakad papasok sa aking kwarto. Nagpalit lang ako ng aking damit. Pinili ko ang pinakasimple, isang plain na blouse at maong pants. Nang makapagbihis na ako ay lumakad na rin kami. Dinala niya ako sa isang prestigious casino hotel. Noong una ay inaya niya muna akong maglaro ng sugal. Ngunit wala naman akong hilig sa mga ganong bagay Kaya ang sabi ko sa kanya ay kumain na lang kami. Kibit-balikat na inakay na lang niya ako papasok sa resto bar na nasa loob rin ng building. Nang makaupo na rin kami ay napagtanto kong may live band pala ron. Sinasabi pa ng kumakanta na pwede daw kaming mag-request ng mga kanta. May gusto sana ako na kante pero wala ako sa mood. Kaya ang ginawa ko na lang ay sinabihan si Grace na siya na ang bahalang mag-order. Sis, ikaw nang bahala sa kakainin natin. Hindi lang tayo kakain dito, no ate? Iinom din tayo. Ikaw ang bahala. Hindi ba parang ang mahal dito? Pwede namang sa Jollibee na lang tayo Huwag ka pong mag-alala kasi pinareserve po to ni Jervin. Si Jervin? Nasan ba siya? Ay, katulad po ng dati, late na naman siya. Ay, naku talaga ang lalaking yun. Lagi na lang nahuhuli. Himala na lang yata kapag on time siya Kaloka. Salamat sa inyong dalawa ha. Alam ko na mas matanda ako sa inyo pero kayo pang nag-aalaga sa akin. Ano ka po ba ate? Wala yun. Para ka namang others. Matapos sabihin yun ng aking kapatid, iniangat na niya ang kanina pa niyang hawak na menu. Tumawag na rin siya ng waiter at nag-order ng pagkain at iinumin namin. Lumipas pa ang mga oras. Halos patapos na kami nang dumating ang humahangos na si Jervin. Nakasuot pa ito ng uniforme, kaya batid kong dumiretso lang dito pagkatapos sa trabaho. Sorry na-late na naman ako. Patapos na pala kayong kumain. Ay, bago ko pala makalimutan. Happy birthday sa ate naming maganda. Tanggapin niyo po itong munting regalo ko. Sana po magustuhan niyo. Anong pakulunan naman ito? Ikaw talaga. Hindi mo naman ako kailangang regaluhan Ikaw na nga nagpa-reserve dito Tanggapin mo na lang ate. Minsan lang maging galante yan si Mr. Kunat. Uy, hindi ako makunat no. Ang gala-galante ko kaya. Doon na nagsimulang mag-asara ng dalawa. Napapailing na lang ako sapagkat para silang mga batang hindi magkasundo. Noon pa man ay ganun na sila at hindi na yun bago pa sa akin. Lumipas pa ang mga oras. Panayan tungga ko sa alak na in-order ni Grace. Halos ako nga rin ang uminom Matagal na rin kasi nang huling masayaran ng alak ang aking lalamunan. Kaya hindi na ako nagtaka nang mabilis akong tamaan. Hoy! Madadaya kayo Ako lang umiinom Itagay niyo naman. Aba, ako lang malalasing yan Ate, tama na po kaya. Lasing ka Aba, may alak bang hindi nakakalasing? Akala ko ba matalino ka? Pero nakakarami ka na po ate. Tama na kaya? Ano ka ba naman, Grace? Hayaan mo magsaya si ate. Birthday naman niya Minsan na nga lang siya magsaya Kukontra pa ba tayo? Kaya nga. Tama ka dyan, Jervin. Kaya kampay na. Bottoms up! Hindi ko na maalala pa ang mga sumunod na nangyari. Ang alam ko lang ay nag-pass out ako sa kalasingan. Kinabukasan ay nagising na lang ako sa loob ng aking kwarto. Suot ko pa rin ang aking damit noong nakarang gabi. Sa pagtayo ko ay parang umikot ang aking paligid. Kaya muli akong napahiga. Sakto namang pumasok si Grace na may dalang isang tray.
Naglalaman yun ng isang tasang umuusok pa. Nakangiti rin siya sa akin. Good morning, ate. Alam ko may hangover ka pa, kaya naman ginawan kita ng mainit na tsaa. Salamat. Ang sarap ng pagkakatimpla mo ah. Oo nga pala, anong nangyari kagabi? Ano pa nga ba? Dinalasing ka at nakatulog sa mesa. Mabuti na lang talaga at kahit papano may pakinabang si Jervin. Binuhat ka niya at hinatid niya tayo. Kabait talaga ng batang yon. Maiba ako. Wala ka bang pasok ngayon? Nagpalit ako ng shift ate, panggabi na ako. Mamayang 6:00 pa ng gabi ang start ng trabaho ko. Simula nga ng araw na yun ay gabi-gabi na akong mag-isa sa bahay namin. 3:00 na ng madaling araw ang laging uwi ni Grace. Dahil doon ay mas lalo lang akong binalot ng kalungkutan. Kung ano-ano na naman ang aking naisip na gawin. Isang gabi ay bigla ko na lang naalalang kamustahin si Vince. Ngunit nang subukan ko siyang tawagan ay naputol lang ang tawag ko. Kaya alam kong nakablock na ako sa kanya. Nasasaktan na naman ako dahil doon. Kaya naman naisipan kong lumabas at magpunta sa isang bar malapit sa amin. Uminom ako ng uminom hanggang sa hindi ko na napansin na tinatawagan pala ako ni Grace. Nakita ko na lang na nag-miss call siya. Lumipas lang ang ilang minuto, si Jervin naman ang tumawag. Sinagot ko yun. Hello? Ate, nasan ka? Tinawagan po ako ni Grace. Hindi niyo raw po sinasagot ang mga tawag niya. Inabala ka pa talaga ng kapatid ko. Hindi ko lang naman nasagot ang tawag niya dahil hindi ko narinig ang ringtone. Nasan ka po ba? Pupuntahan po kita. Nag-enjoy lang ako. Nag-e-enjoy? Teka, nagbar po kayo na mag-isa? Naman ito. Matanda naman na ako nasa tamang gulang. Kailangan ko bang magpaalam sa inyo? Saang bar ba? Pupunta ako. Sinabi ko na lang sa kanya kung saang bar ako umiinom. Kalahating oras lang ay nandoon na rin siya. Tinabihan niya ako at saka umorder ng iinumin niya. Matapos yun ay tinignan niya ako at saka umiling. Ate, alam niyo po bang nag-alala si Grace sa inyo? Ang tanda-tanda ko na Tsaka nag-enjoy lang naman ako. Sira ulo kasi ang kapatid mo Binlak ba naman ako? Kukumustahin ko lang naman siya Ganun na ba kalaking galit niya sa akin? Kalimutan niyo na lang po si kuya. Hindi kanya deserve. Pero mahal na mahal ko pa rin siya. Hindi ganun kadaling kalimutan ang 8 taon. Alam ko po yun. Cheers! Cheers! Buong magdamag ay sinamahan ako ni Jervin uminom. Naalala ko pa na pinagkwentuhan pa namin ang kanyang kuya hanggang sa may nabanggit siya sa akin na paraan upang makaganti ako sa ginawang pananakit sa akin. Na-curious ako kaya naman pinaulit ko sa kanya ang kanyang sinabi. Ano? Anong sabi mo? Alam mo kung paano gantihan ng mokong mong kuya? May alam po akong paraan. Pero hindi ako sigurado kung sasang-ayon po kayo. Makakaganti na ako sa kanya sa pananakit niya sa puso ko. Share mo naman sa akin yan. Paano ba? Gusto niyo po ba talaga? Oo naman. Gustong gusto ko. Kailangan maturuan ng leksyon ng siraulong lalaki na yon. Ang ganda-ganda ko tapos iwan lang niya ako. Sabihin pa ng kumag na yon na hindi niya na ako mahal. Ano siya? Gold? Siraulong yon. May kakilala akong magaling na magpaparusa sa kanya. Sino? Pakilala mo sa akin. Baka magkasundo kami. Gigil na ako sa kuya mo Ang bad niya sa akin. Minahal ko lang naman siya Masama ba yon? Kung talagang gusto niyo po ay sasamahan kita ngayon sa kanya. Magbabiyahe po tayo. Total sa Cavite lang naman siya nakatira Isa pa naiinis na rin po ako kay kuya Dahil nahuli ko siya nung minsan na nakikipagtawanan sa isang babae sa video call. Hindi ba niya alam ang 3 months rule? Sinasabi ko na nga ba May babae ang kuya mo kaya niya ako siguro iniwan. Hindi pwede yan. Hindi siya pwedeng maging masaya habang miserable ako. Kaya dapat ipuntahan na natin yung sinasabi mo. Sigurado ka na po ba?
Wala na pong atrasan to kapag pumunta na tayo. Oh, sigurado ako. Itaguan mo yan sa bato. Sinusumpa kong hindi siya magiging masaya. Parurusahan ko siya. Anong hinihintay mo? Tara na! Dala ng aking kalasingan at inis na nadarama kay Vince ay niyaya ko na si Jervin na puntahan ang kanyang tinutukoy. Dahil madaling araw na yon ay 1.5 oras lang ang naging biyahe namin pa Cavite. May isang bahay kaming pinuntahan. Medyo nakakatakot pa nga ang lugar dahil sa mga nagtataasang halaman. Tagurin yun. Nang nasa harap na kami ng pinto ay kumatok lang si Jervin at may tinawag na Aling Mirasol. Hindi nagtagal ay bumukas na ang pinto at bumungad sa amin ng isang matandang babae na nakasuot ng purong itim. Puti na ang lahat ng buhok nito na sabog. Natakot pa ako lalo dahil sa kanyang itsura. Parang nawala ang lahat ng spirito ng alak sa aking katawan. Ang mas nakakatakot pa ay ang malilikot nitong mga mata na tumitingin sa paligid. Bago kami sinenyasang pumasok. Nag-alangan pa ako dahil kamukha niya ang mga napapanood ko sa horror movies na aswang. Kaya naman hinila ko ang braso ni Jervin. Sigurado ka bang tutulungan tayo niyan? Baka mamaya hindi na tayo makalabas ng buhay sa bahay niya. Ate, kilala ko si Aling Mirasol. Sa kanya nagpatulong noon ang barkada ko. Kaya nga yumaman ng hustuan loko Teka nga, ano po ba ang pagkakaalam mo? Paano kung aswang siya? Baka gawin niya tayong midnight snack. Natatawang napailing naman si Jervin sa winika ko. Pero sinigurado naman niya sa akin na hindi aswang ang aming pinuntahan. Kaya naman nagpatangay na lang ako sa kanya nang alalayan niya akong pumasok. Pagpasok namin ay napansin ko ang napakaraming bote sa isang estante. May isang parte rin ng bahay niya na may mga rebultong hindi ko kilala. Sa harap ng mga yon ay isang lamisitang parehaba na may nakapatong na baon ng nyug at iba't ibang korte ng mga bato. May telang kulay pula rin doon na parang may tinatakpan. Inilibot ko pa ang aking paningin sa kabuuan ng bahay. Nasa ganoong ginagawa ako nang biglang magsalita si Jervin. Pasensya na po, Aling Mirasol. Alam kong alanganing oras na. Pero hihingi po sana kami ng tulong ng ate ko Ate, sabihin mo na ang gusto mong ipagawa. Nag-alangan man ay sinabi ko na lang kung ano ba ang aming sadya. Kinakabahan man ay alam ko rin sa aking sarili na wala nang atrasan pa. Kaya humugot muna ako ng isang malalim na buntong hininga bago inilahad ang aking nais. Hihingi po kami ng tulong para maparusahan ang lalaking nang iwan sa akin. Hindi ko pa rin po matanggap na ganun lang niya ako kadali itapon At ngayon nalaman ko pa na nakikipaglandian na pala siya sa iba. Sabihin mo po kung ano po ang ipapagawa mo. Ha? Sinabi ko na nga, gusto ko siyang maparusahan. Yung specific po, tulad ng patabain siya o kaya ay pamagain ng binti niya. Ah, yun pala. Ang ibig mong sabihin mangko si Aling Mirasol? Manggagaway po. Kaya niyang gumamot ng sakit at kaya niya rin po mangbarang. Napatangu-tangu pa ako. Pero ang totoo ay hindi ko talaga naiintindihan. Ang alam ko lang ng mga sandaling yun ay ang kagustuhan kong maparusahan at magdusa si Vince. Kaya naman ang sinabi ko na lang na gawin ay konektado sa lugar kung saan kami unang nagbakasyon. Gusto ko pong lagyan nyo ng maraming buhanging dagat ang tiyan niya at maraming maliliit na alimasag. Pero konting buhangin lang po yung parang magiging butete lang ang itsura niya para hindi na siya magustuhan ng kalandian niya. Sure ka dyan, ate? Siguradong sigurado ako. Tumangulang sa akin si Aling Mirasol. Hiningi niya ang pangalan ng aking dating kasintahan. Pagkatapos noon ay tinanong niya ako kung yun lang ba ang ipagagawa ko. Malaki ang ngiting sinagot ko siya ng opo. Sinabi niya sa amin na ang epekto ng kanyang gagawin ay makikita pagkatapos ng kabilugan ng buwan. Ang ibig sabihin nun ay makikita ko ang resulta pagkatapos ng 3 araw. Gumaan ang loob ko dahil sa narinig. Matapos ang aming naging pag-uusap ay nagpaalam na kami ni Jervin. Nakita kong inabutan niya ng isang puting sobre ang matandang babae. Bago niya ako inakay pabalik sa kanyang sasakyan. Kinabukasan, nagising na lang ako na nasa loob na ako ng aking kwarto. Nakahiga ako sa malambot na kama. Nakatulala pa ako at nagmumuni-muni. Pilit kong iniisip kung totoo bang may nakaharap akong manggagaway at hiniling na maparusahan si Vince.
ngunit parang imposible. Kaya inisip ko na lang na baka nananaginip lang ako. Kaya bumangon na ako. Kahit pa nga masakit pa ang aking ulo. Dumiretso na ako sa banyo at nagbabad sa shower. Mahigit 20 minutos pa lang akong nandoon nang may kumatok. Ate, matagal ka pa po ba? Naiihi na ako eh. Oo, patapos na. Dali-dali akong nagtapis. Pagbukas ko ng pinto ay namimilipit na si Grace. Nagmamadali pa itong pumasok at hindi pa hinintay na makalabas ako ng tuluyan. Natatawa na lang ako na naglakad pabalik sa kwarto ko at nagsuot ng damit. Lumipas pa ang 3 araw, pero hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin kung totoo bang pinagawa kong parusahan si Vince kay Aling Mirasol. Nahihiya naman akong magtanong kay Jervin, baka mamaya niya na ipagtawanan lang niya ako, mapahiya pa ako. Nasa ganoong pag-iisip ako nang biglang tumunog ang aking cellphone. Video call yun mula kay Jervin, kaya kaagad kong sinagot. Ate Roslyn, nangyari na. Ha? Ano? Teka nga muna, bakit ka ba bumubulong? Si Kuya Vince, lumaki ang tiyan. Tapos kanina nagrereklamo siya na mabigat daw. Magpupunta raw siya sa ospital para magpatingin. Totoo ba? Sandali nga, ang ibig mong sabihin ay totoong nagpunta tayo ron kay Aling Mirasol? Lasing ka pa rin po ba? Nakalimutan niyo na po ba? Pinalagyan niyo po ang tiyan ni Kuya ng buhangin at maliliit na alimasag ba yun? Ibig sabihin ay totoo ang lahat ng yon at hindi pa naginip lang. Ilang araw kong iniisip ang bagay na yan eh. Oo naman po. Hindi naman po mamamatay si Kuya sa buhangin, di ba? Hindi naman siguro. Mukhang hindi pa naman nanghihina ang kuya mo eh. Anyway, balitaan mo ko ha. Matapos ang aming pag-uusap ay napaisip ako. Pakiramdam ko kasi ay napakasama kong tao. Ngunit pumasok din sa aking isipan ang mga binitiwang salita sa akin ni Vince. Alam ko sa aking sarili na hindi ko kailanman makakalimutan ng mga yon. Masakit pa rin kasi hanggang ngayon ang ginawa niya sa akin eh. Lumipas pa ang mga araw at nabalitaan ko na lang mula kay Jervin na isinugod sa ospital ang kanyang nakatatandang kapatid. Ayon sa binata, hindi na nakakakain ng maayos ang kanyang kuya. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa na tunguhin ang ospital kung nasaan ang aking dating nobyo. Bit-bit ang natitirang pag-asa na magkakaayos kami ay masaya pa akong nagpunta roon. Ngunit sa aking pagdating ay ang nakasimangot na mukha lang ni Vince ang bumungad sa akin. Sumimangot lang ito nang makita niya ako. Bagay na nagpahina ng aking loob. Pero kagaya ng dati, sinalo naman ako ni Jervin. Ate, dinadalaw niyo po si Kuya? Ang sweet mo po talaga ha? Nagdala lang ako ng prutas. Hindi ka na dapat pang nag-abala. Hindi ka naman kailangan pa rito eh. Kuya, hindi ka po dapat ganyan makipag-usap sa babae. Lalo na at si Ate Roslyn ang pinag-uusapan. Wala kang pakialam. Isa pa, wala na kami. Kaya hindi mo na siya kailangan pang tawaging ate. Ang pangit ng ugali mo, kuya. Kailan ka pa naging ganyan? Manahimik ka! Nagtalo ang magkapatid sa aking harapan. Nakikinig lang ako. Ngunit damang-dama ko ang inis na nararamdaman ni Vince para sa akin. At kay Jervin lang niya na ibubuhos yon. Plano ko na sanang gumitna sa kanila eh. Ngunit bigla akong binalingan ng aking dating kasintahan. Ang mabuti pa ay umalis ka na lang, Roslyn. Kung inaakala mo na makikipag-ayos pa ako sa'yo, kahit na lumud ka pang muli ay hindi na ako magsasayang ng oras at panahon sa'yo. Mas masaya na ang buhay ko nang wala ka. Ganun ba kalaki ang galit mo sa akin? Matapos kong ibigay ang lahat-lahat sa'yo? Sa totoo lang, Vince, hindi ko na alam kung bakit kita minahal eh. Bakit hindi ko nakitang ganitong ugali mo? At least ngayon ay alam mo na. Kaya pwede ka nang umalis, babaeng baliw. Babaeng baliw, ha? Pwes sumanda ka. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang mga ginawa mo sa akin. Lahat ng sakit at paghihirap, ibabalik ko ang lahat ng yon ng doble. Aalis na sana ako ng mga oras na yon. Pero hindi pa pala tapos sa panunumbat sa akin si Vince. Nagbitiw siya ng mga salitang kahit ang aso ay hindi masisikmura. Pinagmumura rin niya ako. Hindi ko na alam kung ano bang mararamdaman ko eh. Magagalit, maiinis, hindi na ako sigurado.
kaya hinayaan ko na lang ang aking bibig kung ano man ang isasagot ko sa mga masasakit na salitang binitiwan niya patungkol sa akin. Hayop ka! Isinusumpa ko! Hindi ka kailanman magiging masaya! Papatunayan ko sa iyong totoo ang mga sinabi mo sa akin na masama ako para hindi ka na mapahiya pa! Matapos kong maiwika yon, nagmamadali na akong umalis. Hilam ang aking muka sa mga luha na walang hinto sa pagdaloy. Masakit, napakasakit na marinig ko ang lahat ng mga sinabi niya. Ibinuhos ko ang lahat-lahat sa akin para lang sa lalaking kagaya niya. Nang makauwi na ako ng bahay, kaagad kong pinadalhan ng mensahe si Jervin. Tinanong ko sa kanya ang eksaktong address ni Aling Mirasol. Bagamat nag-aalangan pa siya nung una, ay wala siyang nagawa sa pangungulit ko. Kinabukasan ay mag-isa akong nagpunta sa Cavite. Muli ay tinahak ko ang daan papunta sa bahay ni Aling Mirasol. Hindi naman ako nahirapang hanapin yun, sapagkat kilala siya ng tricycle driver bilang isang manggagamot. Pagkababa ko ay sakto rin ang labas ng matandang babae. Kunot pa ang noon nitong nakatingin sa akin. Sa aking paglapit ay kaagad kong sinabi ang aking sadya. Magandang araw po, Aling Mirasol. Ako po yung kasama noon ni Jervin. Bumalik po ako para sana magpatulong. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Parang kinikilala kung ako ba talaga ang babaeng kasama noon ng binatang kakilala. Ilang segundo rin yun. Nang makilala niya na ako, sinenyasan niya akong sumunod sa kanya. Yun naman ang aking ginawa. Sa pagpasok sa bahay ng matandang babae, nakaamoy ako ng parang nasusunog na mga tuyong dahon. Pero hindi ko na lang inintindi yun. Ang mahalaga sa akin ng mga sandaling yon ay mapapayag ang matandang babae na gawin ang aking nais. Seryoso ang kanyang mukha na pinaupo ako sa isang mahabang sofa na gawa sa kawayan. Tinanong niya rin ako kung ano ba ang pakay ko sa kanya. Humugot muna ako ng malalim na buntong hininga at saka winika ang nais kong mangyari. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Bumalik po ako rito para humingi sa inyo ng pabor eh. Gusto ko po sanang padagdagan ng pinagawa ko sa inyo sa aking ex-boyfriend. Pakiramdam ko po ay hindi sapat ang kaparusahang unang pinataw natin sa kanya. Kung okay lang naman po. Hindi kaagad sumagot si Aling Mirasol. Tinitigan niya ako ng mabuti. Tila sinusuri niya kung yun ba talaga ang gusto ko, kaya kaagad na sinigunduhan ko ang nauna kong pinahayag sa kanya. Handa po akong magbayad, kahit magkano pa po. Sobrang nasasaktan pa rin po ako hanggang ngayon eh. Hindi ko rin masikmura ang mga mura at panunumbat niya sa akin. Sana po ay matulungan niyo ako. Pakiusap po. Tumango-tango lang sa akin si Aling Mirasol. Pagkatapos noon ay tinanong niya kung ano pa ba ang nais kong ipagawa kay Vince. Nag-isip pa ako kung ano ba ang magandang ipadadagdag sa una kong pinagawa. Ilang minutong katahimikan din ang namagitan sa amin. Nang may maisip na ako, kaagad ko yung winika. Aha! Alam ko na. Ano po kaya kung lagyan nyo naman po ng uod ang kanyang mga paa? Yung uod po na kumakain ng laman, kagaya po ng mga naaagnas na bangkay. Tinanong pa ako ni Aling Mirasol kung sigurado ba ako. Kasi kung wala daw talaga akong alam, maaari namang mas delikadong insekto ang kanyang ilagay, kagaya ng alakdan o kaya naman ay ahas. Ngunit para sa akin ay sapat na ang mga uod. Nang magkasundo kami ay tinanong ko siya kung magkano ang kailangan kong ibayad. Ngunit sinagot lang niya ako na kahit magkano na lang daw. Kaagad naman akong kumuha ng 10,000 piso sa aking bag na dala. Iniabot ko yon sa matandang babae at saka ako nagpaalam na aalis na. Sa aking pag-uwi ay hindi ko mapigilang mapangiti, lalo na kapag nai-imagine ko kung ano ba ang magiging epekto nun kay Vince. Lumipas pa ang mga araw. Tumalaw nun si Jervin sa aming bahay. Ate Roslyn, nandito po ba si Grace? Akala ko pa naman ako ang pinunta mo rito. Si Grace naman pala. Siguro may gusto ka sa kapatid ko, no? Si ate naman. Gusto ko lang pong makasigurado bago ako magtanong tungkol sa naging lakad mo. Binibiro lang kita, huwag kang mag-alala. Lumabas si Grace eh, bumili ng soft drinks. Sakto. Kumusta po pala ang lakad mo? Nagkausap po ba kayo ni Aling Mirasol? Oo, mabuti na nga lang, pinagbigyan niya ako sa request ko. Ano po ba ang pinagawa nyo? Gayuma? Papaibigin nyo po ulit si kuya? Hindi ko naisip yun ah.
Ang nasa puso ko lang kasi ng mga sandaling yun yung mga masasakit na salita sa akin ng kuya mo. Ano po pala ang pinagawa nyo? Pinalagyan ko ng uod ang mga paa niya para mahiya na siyang makipaglandian pa. May sasabihin pa sana sa akin si Jervin nang bigla na lang bumukas ang front door namin. Dumating na si Grace na may bitbit na isang bote. Aba, may bisita pala tayo. Namiss ko kayo eh. Hay nako, ang sabihin mo hindi mo na naman matagalan ng pangit na ugali ng kuya mo. Eto naman, hayaan mo na. Sa susunod ay magpapaampon na ako sa inyo. Nagtawanan kaming tatlo. Matapos noon ay niyaya na rin ni Grace si Jervin na saluhan kami sa merienda. Masaya namang nagpaunlak ang binata. Matapos ang araw na yon ay lagi kong kinakamusta kay Jervin ang kanyang nakatatandang kapatid. Doon ko lang nalaman na halos hindi na pala lumalabas ng bahay ang binata. Sabi pa sa akin sa chat ni Jervin ay may kakaibang amoy daw na nagmumula sa kanyang kuya. Natatawa pa ako. Naghihintay lang naman ako ng pagkakataon para puntahan siya at ipamukha sa kanyang kakailanganin niya ang pag-aalaga ko. Ilang sandali pa ay nakaramdam ako ng pagkauhaw. Kaya naman tumayo ako para kumuha ng tubig sa kusina. Ibinaba ko muna sa aming lamisita ang aking cellphone bago tumayo at naglakad papuntang kusina. Matapos kong makakuha ay bumalik na ako sa sala. Doon ay nabigla ako nang makitang hawak ni Grace ang aking cellphone. Napakunot pa ang kanyang noo. Natatarantang nilapitan ko siya at inagawang cellphone ko. Anong ginagawa mo? Bakit mo pinapakialaman ng cellphone ko? Hindi mo ba alam ang salitang privacy? Nabasa ko kasi ang usapan niyo ni Jervin, ate. Anong ginawa mo kay Kuya Vince? Wala ka na ron. Sa susunod ay wag mong ginagalawang mga gamit ko. Magtapat ka nga po sa akin, ate. Ano po ba talagang ginawa mo? Pwede ba, Grace? Tantanan mo nga ako. Nakalimutan mo yata na mas matanda ako sa'yo eh. Kaya wag kang umasta na parang mas may alam ka. Sagutin mo na lang po kasi ang tanong ko, ate. Wala na sana akong plano na sagutin pa ang tanong ni Grace. Kaya naman tinalikuran ko siya at nagtangkang iwanan siya roon. Ngunit naging maagap ang aking kapatid. Hinawakan niya ako sa aking braso. Kaya napilitan akong humarap sa kanya. Pilit ko ring tinatanggal ang kamay niya. Ngunit masyadong mahigpit ang kanyang pagkakahawak. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako sinasagot, ate. Fine, ipinabarang ko siya. Ano, okay na ba? Masyado kang usisera. Bitiwan mo na nga ako. Ipinabarang? Seryoso ka? Ate naman, bakit nagawa mo ang bagay na yun? Matanda ka na at alam kong alam mo na mali ang ginawa mo. Halika, samahan mo ako. Ipabawi natin ang ginawa mo. Ayoko! Pabayaan mo na lang kasi ko. Ikaw ba talaga yan, Ate Roslyn? Hindi ka naman dating ganyan ah. Alam kong nasaktan ka niya. Hindi ko rin siya gusto pero hindi tama ang ginawa mo. At ano ang tama? Ang ginawa niya sa akin? Ang pamumura at panunumbat niya? Gumanti lang ako. Tama lang yun sa kanya. Kung tutuusin kulang pa nga yun sa pananakit niya sa damdamin ko. Hindi na ikaw ang dati kong ate. Nagbago ka na. Napakababaw na dahilan para humantong ka sa ganyang bagay. Nawala na ba ang konsensya mo? Paano kung mapahamak siya? Kakayanin mo ba ang bigat ng guilt na mararamdaman mo? Problema ko na yon. Hindi ko na hinintay pa ang ibang sasabihin sa akin ni Grace. Nagmamadali akong makalayo sa kanya. Kaya nang mabitiwan niya ako, nagmamadali akong tumakbo patungo sa aking kwarto. Simula ng araw na yon ay lagi nang nakamasid si Grace sa bawat kilos ko. Hindi niya rin ako hinahayaang maiwang mag-isa. Kaya naman tuwing papasok siya ay pinasasamahan niya ako kay Jervin. Isang maulan na gabi, bigla na lang nagpaalam sa akin si Jervin na pupuntahan niya muna si Vince na isinugod noon sa ospital. Sumama ako sa kanya. Yun na ang pagkakataong nakikita ko para maipamukha sa kanya na kailangan niya ako sa buhay niya. Ngunit labis akong nagulat nang makita ko ang itsura ng dati kong kasintahan. Sobrang payat na niya, nakalobo pa rin ang kanyang tiyan, pero hindi yun ang mas nakatawag ng aking atensyon, kung hindi ang dalawang paa niya na tuluyan ng naaagnas. May mabahong amoy din na nanggagaling sa kanya. Para naman akong nakadama ng kirot sa aking dibdib sa nasaksihan. Hindi ko na rin namalayang umiiyak na pala ako habang nakatitig sa dati kong kasintahan. Napansin naman yun ni Jervin.
Ate Roslyn, ayos ka lang po ba? Doon lang ako natauhan. Pinahiran ko ang aking mga luha bago ko nilapitan ng natutulog na si Vince. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sumobra yata ako sa pinagawa ko. Vince, sorry. Mahal na mahal kita. Ate, wag ka na pong umiyak. Buhay pa naman po si Kuya Vince eh. Hindi naman po niya siguro ikamamatay ang nangyayari sa kanya. Hindi ko pala kayang makita siya sa ganitong sitwasyon. Jervin, tulungan mo ako. Puntahan natin si Aling Mirasol. Baka pwede niyang bawiin ang barang. Sige po, puntahan natin si Aling Mirasol. Sa palagay ko po ay kaya niya naman pong gawin yun. Ate, sorry ah. Ako ang dahilan kung bakit mo nagawa ang bagay na ito kay Kuya. Wala kang kasalanan. Desisyon ko ang nangyari. Alam ko na gusto mo lang akong tulungan. Hintayin lang po natin ang tita namin para may magbabantay kay Kuya. Ilang oras na ang lumipas nang bigla na lang mangisay si Vince. Maraming mga uod ang lumalabas sa naaagnas nitong mga paa. Nataranta naman kami ng kanyang nakababatang kapatid. Nagsisisigaw si Jervin at tinatawag ang mga doktor. Hindi nagtagal ay may mga dumating na nurse. Pinalayo kami ng mga ito. Mabilis ang naging kilos ng mga staff ng ospital. Tinignan ang lagay ng dati kong kasintahan. Matapos yon ay sinaksakan ng pampakalma ang lalaking nangingisay. Ilang minuto lang ay umepekto na rin yon. Doon ay kinausap rin kami ng doktor. Sinabi nito na dapat nang putulin ang mga paa ni Vince sapagkat patay na ang bahagi na yon ng katawan ng binata. Ayon pa rito, mabilis na kumakalat yon sa buong katawan ng pasyente. Wala na po bang paraan para mailigtas sa mga paa ng kuya ko? Napahagulgol si Jervin nang sabihin ng doktor na hindi na yon maisasalba pa. Ngunit maaari pang maagapan ng pagkalat. Kaagad ko namang niyakap ang nakababatang kapatid ng dati kong nobyo. Nang araw ding yun ay nagbiyahe kami papunta sa Cavite. Pupuntahan na namin si Aling Mirasol para ipabawi ang barang na aking ipinagawa. Ngunit pagdating namin sa kanyang bahay, sinalubong kami ng masamang balita. Ayon sa mga naroon, namatay si Aling Mirasol dala ng katandaan. Para akong nauupos na kandilang napaupo sa lupa, habang si Jervin naman ay napatulala. Umiiyak ako at nawala ng pag-asang mabawi pa ang barang. Ngunit bigla na lang nagsalita si Jervin. Ate, may isa pang paraan. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Anong ibig mong sabihin? Ano pang paraan ang magagawa natin? Kasalanan ko talaga to eh. Masyado akong nagpadala sa aking emosyon. Hindi man lang ako nag-isip. Naging pabigla-bigla ako. Ate, wag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Kagaya niyo po, may kasalanan din ako. By the way, yung sinasabi ko kanina, may paraan pa po. Kailangan lang natin maghanap ng isang albularyong gagamot kay Kuya. Albularyo? Saan tayo maghahanap? Hindi ko rin po alam, pero maghahanap ako. Sige, maghahanap din ako. Matapos ang araw na yon, sinimulan na naming maghanap ng albularyo o manggagamot. Hindi kami tumigil. 3, 4, 5 araw pa ang lumipas. Ngunit kahit may mga nahanap na kami, ay wala namang tumatanggap sa kasong inilapit namin. Nawawalan na kami ng pag-asa. Hindi ko rin mapigilan ang aking sarili na mag-breakdown. Labis ang naging pagsisisi ko. Ang tanga-tanga mo, Roslyn. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Sira talagang ulo mo. Baliw ka nga talaga. Ikaw ang may kasalanan sa nangyayaring ito. Ate, anong nangyayari sa'yo? May problema po ba? Dahil po ba sa naging pagtatalo natin? Hindi. Napagtanto ko na tama ka. Hindi na ako ito eh. Paano ko nagawa ang bagay na yon kay Vince? Halimaw ako. Masama akong tao. Ako ang dahilan kung bakit mapuputulan ng paa si Vince. Pero sinubukan naman naming ipabawi ang barang eh. Kaso nahuli na kami. Wala nang mambabarang. Patay na siya. Ngayon naman naghahanap kami ng albularyo. Pero bakit hindi nila kayang gamutin si Vince? Ate, hindi ka halimaw. Patawarin mo ko sa mga nasabi ko. Nabigla lang ako noon. Huwag mo po sanang isipin masyado ang mga sinabi ko. Isa pa po ay ginagawa naman po ng paraan ngayon eh. Oo nga't hindi mo na maibabalik pa ang panahon. Pero may pagkakataon pa pong maisalba si Kuya Vince. Ngunit paano?
Hindi lang 5 albularyong tumanggi sa amin. Kahit anong laki ng alok naming pera, hindi pa rin nila kaya kaming tulungan. Hindi ko na alam kung paano namin mahahanap ni Jervin ng solusyon. Huwag po kayong mag-alala, ate. Susubukan ko pong magtanong-tanong sa mga katrabaho ko. Baka may kakilala sila. Salamat, Grace. Matapos ang tagpong yun ay nagtulong-tulong kaming 3 sa paghahanap ng manggagamot. Hindi naman nagtagal ay may 3 tumanggap na gagamot kay Vince. Masayang-masaya kami noon. Ate, gagaling na si kuya. 3 po ang tumanggap na gagamot sa kanya. Pero sino sa kanilang pipiliin natin? Eh di silang lahat. Mas maganda nga yun, ate. Para kung sakaling pumalpak ang isa, may reserba pa tayo. Tama, ang talino mo talaga. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po at gagaling na si Vince. Sana lang ay mapatawad pa niya ako. Lalo na ngayong may malaki akong nagawang kasalanan sa kanya. Kung sakali man po ay tutulungan kita. May kasalanan din naman po ako sa nangyari. Maraming salamat, Jervin. Napakabait mo sa akin. Lagi mo na lang akong tinutulungan. Ay mali, lagi mo pala kaming tinutulungan ng kapatid ko. Hindi na po tayo iba sa isa't isa, ate. Pero sana ay mapatawad ka po niya kagad. Baka sakaling maayos pa po ang naudlot niyong love story. Sa ngayon ay ang paggaling niya ang hiling ko. Isa pa, hindi ako basta susuko. Gagawin ko ang lahat, mapatawad lang niya ako. Kinabukasan ay kaagad nilang pinapunta sa ospital ang albularyo. Sinubukan itong gamutin ang naghihingalunang si Vince. Ngunit kahit ano pa ang kanyang gawin ay walang nangyayari. Mas lalong lumalala pa ang lagay niya. Sinabihan din kami ng manggagamot na masyadong makapit ang barang. Wala kaming magawa ng magpaalam na ito sa amin. Inabutan na lang namin siya ng 1,000. Sa pag-alis ng manggagamot, hindi ko mapigilan ng mapabuga ng hangin. Kaya naman sinabihan ko si Jervin na tawagan na lang ang isa pang albularyo. Sige po, tatawagan ko po kagad. Ate, kapit lang. Gagaling din si kuya. Sana nga. Ano po ba kayo? Isa pa lang sa 3 nasubukan natin. Meron pa po tayong 2. Kaya may pag-asa pa. Sandali lang po tatawagan ko na yung pangalawa. Oo, sige. Lumipas ang 2 araw, dumating naman ang ikalawa sa 3 manggagamot. Nilapitan niya ang nakahiga at walang malay pa rin na si Vince. Habang kami ni Jervin ay nanonood lang sa kanyang gagawin. Matagal na tinitigan ng manggagamot ang pasyente. Pagkatapos nun ay naglabas ang manggagamot ng mga kung ano-anong dahon. Pinahiran pa niya ng langis ang malapad at may kalakihang dahon bago niya yun itapal sa naaagnas na paa ni Vince na umabot na hanggang sa may binti. May mga binigkas pa itong salita na hindi namin maintindihan. Napakunot pa ang aking noo nang bigla na lang niyang hablutin ang dahong inilagay niya sa paa ni Vince at halos mapahiyaw ako nang makitang mas dumami pa ang mga uod na lumalabas mula roon. Hindi pa nagtagal ay nangisay na naman si Vince kaya nataranta kami ni Jervin. Anong ginawa mo? Nurse! Pinatahimik naman kami ng manggagamot. Sinabi niya sa amin na kasama yun sa pagtanggal niya ng barang. Ngunit hindi nagtagal, bigla na lang bumula ang bibig ni Vince. Mas lalo kaming nataranta nang sabihin sa amin ng albularyo na masyadong malakas ang barang na nilagay sa binata at hindi yun kakayanin ng isang gamutan lang. Ayon pa rito, inilalabas lang ng pasyente ang iba sa mga katawan nito. Halos takpan ko ang aking mga mata. Hindi ko kayang panoorin na mas nahihirapan pa si Vince dahil sa aking kagagawan. Mas lalo pa akong natakot nang marinig ko ang malakas na sigaw niya. Kuya! Tama na! Tama na! Itigil mo na ang ginagawa mo kay Vince! Ngunit hindi nakinig sa amin ang manggagamot. Patuloy pa rin siya sa pagbanggit ng mga salitang hindi namin maintindihan. Ngunit nahinto yun nang pasukin kami ng mga staff ng ospital. Pinatigil ng mga ito ang ginagawa ng manggagamot. Maging kami ay pinagsabihan din. Matapos ang pangyayaring yun, hiningan kami ng 10,000 ng manggagamot. Ayon sa kanya ay bayad sa panggagamot niya at sa mga susunod pa na gamutan. Nagdadalawang isip pa ako, ngunit hindi si Jervin. Inabutan niya kagad ng pera ang manggagamot. Nangako naman ito na babalik pagkalipas ng 2 araw. Hindi ko na napigilan ang aking sarili na magtanong.
Gagaling na ba si Vince sa susunod na gamutan? Tumango naman ito sa amin bago nagpaalam na aalis na. Nakampante na kami ni Jervin na gagaling nga talaga si Vince, na puno ng pag-asa ang aming mga puso. Lalo na ako. Kung mahihingin man ako sa Diyos, yun ay sana mapatawad niya ako sa aking maling nagawa sa aking kapwa. Kasunod na sa aking mga dasal ang paggaling ng dati kong kasintahan. Pag-uwi ko sa bahay, inabutan kong nagluluto si Grace. Masaya pa niya akong sinalubong. Ate, nandito ka na pala. Sandali lang po at patapos na ito. Kumusta na po pala si Kuya Vince? Napagaling na po ba siya ng manggagamot? Ay, hindi pa totally magaling. Pero sana sa susunod na sesyon, gumaling na siya ng tuluyan. Huwag ka nang mag-alala ate. Gagaling pa si Kuya Vince. Masamang damo yun eh. Kaya hindi basta-basta mamamatay. Okay na sana eh, nang asar ka pa. Nagbibiro lang naman ako. Ikaw talaga. Magbibihis na muna ako ha. Sige po ate. Nagtungo na ako sa aking silid matapos ang aming pag-uusap. Nagpalit lang ako ng damit. Ilang sandali pa ay magkasalo na kami ni Grace sa hapagkainan. Pinagsaluhan namin ang kanyang nilutong afritada. Paglipas ng 2 araw, hinintay namin ang pagbabalik ng manggagamot. Nang sumapit na ang gabi ay wala pa rin ito. Sinubukan naming puntahan sa address na alam namin. Pero ang mas nakakagulat ay napag-alaman namin na hindi pala ito nakatira doon. Ayon pa sa ibang nakalap naming impormasyon, tumakas ito dahil marami na ang tumutugi sa manggagamot. Ano na ang gagawin natin? Paano nagagaling si Vince? Nakakaasar! Si Raulo yun, niloko tayo! Kaya siguro mas lumala ang lagay ni Kuya dahil sa peke siya. Pipilipitin ko ang leg niya pag nakita ko siya. May isa pa naman hindi ba? Baka pwede mo siyang mapapunta kagad. Susubukan ko po. Sana lang ay malapit lang siya para hindi na tayo maghintay ng matagal. Tinawagan nga ni Jervin ang isa pang manggagamot. Nakaupo lang ako sa kanyang tabi at nakikinig. Hello po. Ako po yung tumawag sa inyo nung nakaraan. Baka pwede po kami magpatulong sa inyo. Hindi ko man narinig ang naging sagot ng nasa kabilang linya ay masaya na rin ako nang makita ang reaksyon ni Jervin. Nakangiti na siya at panay ang sagot ng opo. Kaya sigurado ko na makakapunta na ang manggagamot. Gagaling na si Vince. Nang sumapit ang gabi ay dumating na nga ang manggagamot. Ngunit nagulat kami nang makitang hindi pa ito katandaan. Kaya naman hinila ko si Jervin sa isang tabi. Sigurado ka ba sa manggagamot na yan? Baka naman scam na naman yan. Oo nga eh. Hindi ko naisip na halos kaidaran lang pala siya ni Kuya. Pero wala na po tayong pagpipilian. Kailangan po natin subukan. Natatakot ako. Paano na lang kung hindi niya magamot si Vince? Ipagdasal na lang po natin na marunong talaga tong manggagamot. Naputol ang aming usapan nang biglang magsalita ang manggagamot. Pinaghanda niya kami ng kandila at tubig. Pinapatay din niya ang ilaw. Kaagad na tumakbo si Jervin at bumili sa labas ng kandila. Sa pagbabalik ni Jervin, sinimulan na ng manggagamot ang isang ritual. Kagaya ng sa pangalawang manggagamot, umusal din ito ng mga salitang hindi namin maintindihan. Ilang segundo lang ang lumipas, naging malikot na ang apoy ng kandila kahit wala namang hangin na pumapasok sa loob ng kwarto. Nagniningas din yun na parang galit na galit. Pagkatapos noon ay sandaling kumalma ang paligid, pero hindi namin inaasahan ang sumunod na nangyari. Si Vince! Lumulutang! Sinaway naman ako ng manggagamot. Sinenyasan niya ako na huwag maingay. Kaya naman kahit natatakot ako, itinikom ko ang aking bibig. Ngunit hindi pa nagtatagal ay bigla na lang kumulog at kumidlat sa labas. Kitang-kita sa bintanang salamin ang bawat pagguhit ng kidlat sa madilim na langit. Napatakip pa ako ng aking tenga. Lalo na at sinasabayan pa yon ng papalakas na boses ng manggagamot na nagwiwika ng salitang siya lang ang nakakaintindi. Lumipas ang mahigit kalahating oras. Bigla na lang nagpatay-sindi ang ilaw sa loob ng kwartong kinalalagyan namin. Bigla rin ang malakas na pag-ihip ng hangin sa loob. Ang labis ko lang na pinagtaka ay hindi namamatay ang sindi ng kandilang hawak ng manggagamot. Iniikutan pa nito si Vince.
Ilang segundo lang ay bigla na lang ding huminto sa pag-usal ng dasalang manggagamot. Kaya nagtatakang tinanong ko siya. Bakit po kayo huminto? Tapos na po ba? Magaling na po ba si Vince? Gagaling na po ba ang kuya ko? Seryoso ang muka ng manggagamot na umiiling. Kaya para kaming binuhusan ng malamig na tubig ni Jervin. Bakit po kayo huminto kung hindi pa magaling si Vince? Bumuga ng hangin ng manggagamot at saka ito nagwika na masyadong makapit daw ang barang sapagkat hinaluan ng gumawa ng sarili nitong dugo ang ritual at inamin niya sa amin na hindi niya kaya ang lakas ng nambarang sa binata ngunit hindi rin daw umano siya susuko. Matapos sabihin yon sa amin, muling nag-usal ng ibang salita ang manggagamot. Hindi pa nagtatagal ay biglang tumayo si Vince at mabilis na lumapit sa lalaking may hawak ng kandila. Nabigla kami nang sakali ni Vince ang tumutulong sa kanya. Nagmamadaling lumapit naman si Jervin at pinilit na tinatanggal ang kamay ng nakatatandang kapatid. Kuya, ano po ba ang ginagawa mo? Bitawan mo po siya. Gagamutin ka niya. Vince? Nagulat kami nang bigla na lang tumawa si Vince. Kakaiba ang boses na nanggagaling sa kanya. Pero mas nagulat kami nang bigla na lang niyang hawiin si Jervin na naging dahilan para tumalsik ito sa isang gilid. Jervin! Hindi ba ito naman ang gusto mo? Ginawa ko ang lahat para mapagtibay ang barang na ikaw mismo ang nagpagawa. Tama ba ako, Roslyn? Hindi ba't galit na galit ka sa masamang lalaki na ito? Hindi ganito ang gusto ko. Oo, nagalit ako sa kanya pero mahal ko siya. Tsaka wala sa usapan natin ang ganito kalala ang gagawin mo. Ate Roslyn, Kuya Vince. Isa ka pa. Ikaw ang lumapit sa akin para tulungan si Roslyn. Kaya huwag kayong magmalinis na dalawa. Parehas kayo ng galit sa puso. Parehas kayong namumuhi kay Vince. Dapat pa nga ay magpasalamat kayo sa akin. Sumenya sa akin ang manggagamot na hanggang ngayon ay hawak pa rin sa lieg ni Vince. Itinuro niya sa akin ang kinalalagyan ng kanyang bag. Bagamat hindi ko masyado maintindihan, ay mabilis kong nilapitan ang bagay na yon. Bubuksan ko na sana nang bigla na lang may hangin na humampas sa akin na naging dahilan para matumba ko. Aray! Tama na! Please! Ako na lang! Muli ay tinawanan lang ako ni Vince, ngunit hindi na boses ng babae ang humahalili sa boses niya. Naging mas malalim at mas nakakapangilabot. Huwag ka nang magpanggap, Roslyn. Nababasa ko ang nilalaman ng puso mo. Punong-puno ka ng galit at buot sa lalaking ito. Isa pa ay nais mo naman talagang mahirapan siya, di ba? Tinutulungan na kita sapagkat sa oras na iyong pagpanaway sa akin ka na rin naman mapupunta. Demonyo! Isa kang kampo ng dilim! Pare-pareho lang tayong masama. Ang kaibahan lang ay mas higit ako makapangyarihan kesa sa inyo. Hindi ko malaman ang aking gagawin ng mga sandaling yun. Alam ko rin kasi sa aking sarili na kasalanan ko ang lahat. Napaiyak na lang ako sa kawalan ng maisip. Hindi ko na namalayang nakalapit na pala sa akin si Vince. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong sakalin at itaas. Ate Roslyn! Mahinang nilalang. Tignan natin ngayon ang tapang mo. Tanggapin mo ang aking sumpang ipapatang sa iyo. Hindi na naituloy ni Vince ang kanyang sasabihin. Habang ako naman ay nagiging malabo na ang aking paningin at pandinig. Nararamdaman ko na sa ilang segundo lang ay mawawalan na ako ng malay. Ngunit bago pa mangyari yon, nakita ko ang manggagamot na may sinaboy sa likuran ni Vince. Kaya naman nabitiwan niya ako. Ngunit kasabay ng aking paglaya sa kamay niya ay nawalan na rin ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ako muling bumalik sa ulirat. Ang natatandaan ko lang ay namilipit si Vince matapos siyang mawisikan ng kung ano ng manggagamot. Sa aking pagbabalik ng malay ay nagisnan ko si Grace sa aking tabi. Ate, gising ka na. Salamat sa Diyos at walang masamang nangyari sa'yo. Hindi ko na alam ang gagawin ko kapag nawala ka pa. Grace, nasa na si Vince? Magaling na ba siya? Siya pa rin ang iniisip mo? Malaki ang atraso ko sa kanya, kaya sana ay maintindihan mo ang pinaghuhugutan ko.
Yumuko lang si Grace at hindi na muling umimik pa. Kaya naman muli ko siyang tinanong. Saktong dumating naman si Jervin. Basa ang mukha nito sa mga luha. Kaya bigla akong napabangon. Jervin, nasan ang kuya mo? Maayos na ba siya? Nasan ang manggagamot? Ate, wala na si kuya. Anong sinabi mo? Paanong wala? Nakalabas na ba siya ng ospital? Gumaling na ba siya? Wala na siya, Ate Roslyn. Patay na si kuya. Ang sabi sa akin ng manggagamot ay tanging ang mga uod sa katawan ni kuya ang dahilan kung bakit akala natin buhay pa siya. Matagal nang patay si kuya. Kasabay ng pagkamatay ni Aling Mirasol. Kaya pala, kahit anong gawin natin ay hindi na siya gumagaling. Kasalanan ko ito. Ako ang pumatay sa kanya. Napakasama ko! Sa pagkawala ni Vince, mas lalo ko lang sinisi ang aking sarili. Magkaganon man, hindi ako iniwan nila Grace at Jervin. Kahit pa nga akong dahilan ng pagkasawi ni Vince, hindi pa rin nila ako pinabayaan. Lumipas pa ang ilang buwan at umabot pa ng ilang taon, pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin po mapatawad ang aking sarili, Miss Winnie. Minumulto pa rin ako ng aking nakaraan. Gayon pa man ay muli na akong nakapagtrabaho. Ifinokus ko na lang ang aking atensyon at panahon sa aking kapatid. Marami akong natutunan sa karanasang ito na minsan sa ating buhay ay nakagagawa tayo ng mga maling desisyon pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na tayo makakagawa pa ng tama. Bagamat kadalasan ay nasa huli talaga ang pagsisisi. Kaya sa mga tagapakinig, naway pag-isipan muna nating mabuti ang isang bagay bago tayo kumilos at gumawa ng desisyon. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ito nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Sweet Archan at sa asawa niyang si Ronald at sa mga anak nila na sina Sean at Rain. Shoutout din po kay Jack at kina Ninang Minerva at Ate Yasmin. Kay Resty Amal na nag-comment po sa manlolokong ginang upload, ang sabi po niya, addicted na naman daw po siya sa pakikinig habang naglilinis ng house at once masimulan na niya ang pag-play ng stories natin hanggang gabi at pagtulog na raw yun. Salamat po ma'am sa suporta at pakikinig. Shoutout din po kay Nemia Magpantay, kay Joanna Marie Pangilinan, kina Joy Bunyag, kay Roldan Pangilinan at sa Bunyag family. Hello din po kay Yash Abdul, kay Jane Ruiz, kay May Oliero, kay 12 Gem Yang, kay Ma'am Tina Dekit na magbe-birthday po ngayong September 22. Advance happy birthday po ma'am! Shoutout din po kay Jerlyn Arbado, kay Annabel Hoson, kay Mitch Vlogs Official na nagsabing adik na raw siya sa pakikinig sa atin. Salamat po ma'am. Hello din po kay It's Me Hi, kay Ma'am Helen Flores na minsan daw nakakatulugan na niya ang pakikinig sa stories natin kaya binabalikan daw po niya. Salamat po ma'am. Shoutout din po kay Fausta Guevara na avid listener daw po natin, kay Evelyn Abayan from Trece Martires Cavite, kay Ella Diaz from Samar, kay Julie Jessica from General Trias Cavite, kay Aaron John Fernandez at sa mga regular listeners po natin na sina Francisco Neng, Rubilin Eneria, Ma'am Lydia Lopez, Ma'am Leonora Consensino, kay Ma'am Wilma Leses, kay Sir Kimpoy Feliciano, kay Cliven Dubalan, kay Ma'am Elizabeth Pamintuan, kay Cherry Mukbang ASMR, kay Ma'am Corazon Cacalda, kay Ma'am Mel Santarita, kay Aisel Mays, kay Ma'am Rason Yao, Ma'am Pamela Allen, Ma'am Puresa Tagiwalo, Ma'am Angelina Ignacio, kay Ma'am Celia Tolentino, kay Chris Gel Mamado, kay Roberto Crimen, kay Ma'am Barbilin, at sa iba pa nating avid listeners. Sa mga susunod ko pong upload, isa-shoutout ko po kayo ha. Huwag po kayong mag-alala. Love ko po kayong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan pa rin po ninyo sana ang mga susunod nating upload. At huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa kwento natin. Para po mabilis nyong makita kung may bagong upload tayo, pindutin nyo lang po ang notification bell para mabilis nyo itong makita. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.